Magandang balita yung nangyari ngayong araw, ano? Talagang naging sufficient in substance itong impeachment ni VP Sara Duterte. Ano yung initial mong comment dyan? No, bago natin tuloy doon sa ating main topic para naman may konting pahapyaw na nangyari ngayong araw na good news. Unang-una, baga matindi yung butuhan, 54. 54-10. 54 yung pumabor na dapat na may sufficiency of substance, yung dalawa. Actually, sa apat kasing original na impeachment complaints, dalawa na lang yung nakapasa. Yung dalawa na impeachment complaints, yung impeachment 3 at 4, nung isang araw kahapon, diniklara yun na sufficient in form. Ngayong araw naman, pareho yung dalawang impeachment complaints, sufficient in substance. Ang boto, 54 yung affirmative, ibig sabihin, sang-ayon na sufficient in substance. Isa lang yung hindi sang-ayon. Yung bastos. Si Bonsontay. Yung bastos ang hindi bumoto. Oo, yun. Yung tao yung pro Sara na walang abstention. Kaya kung titingnan diyan, wala na, lusot na sa Kamara ang impeachment ni Sara. Bakit? Ang kailangan lang naman 105 eh. 105. Ay ito dito pa lang sa Justice Committee 54 na eh. Oh, di ilan na lang ang kailangan mo sa ilan na lang ang kailangan mo doon sa kapag sinalang yan sa plenary. Kapag sinalang yan sa plenary, 54 na yan, eh di 100, 51 na lang? 51 na lang. Oo, konti na lang. 54. Oh. So, 105. 105 lang kailangan. O di, sa tingin mo ba, doon pa lang sa Justice Committee, 54 na. Oh. Palagay ko lulusot na yan. Lusot na yan. Within the next week ay lulusot na yung impeachment na yan. At sana naman ay pagdating sa Senado, ma-forthwith na, no? Hindi kasi pa. Tayo nagka-problema. Kabunyog David, hindi pa yan next week. Kasi, ang procedure kasi, nasa sufficiency in substance pa lang tayo. Dadaan pa sa plenaryo? Hindi pa. Bago pa dumating yan sa plenary, maghihiring pa. Dahil doon sa proseso na inano ng Supreme Court, kailangan mo nang sagutin, tapos kailangan may hearing muna. Oo. Binigyan si Sara ng notice ngayong araw. Binigyan si Sara ng notice to answer within a period of 10, non-extendable period of 10 days. Doon, binigyan siya, 10 days. After 10 days, magre-react doon yung complainants, 3 days. Bibigyan na naman si Sara ng another 3 days para sa rejoinder. So, 16 days. 16 days. Kaya sa tingin ko, papahingahan muna yan ng Justice Committee. Papalampasin muna yung Holy Week. Kasi alangan namang ipipilit mo yan sa panahon ng Holy Week. Kaya atako sa krus. Ngayong yung 10 days for Sara to reply or to answer, 3 days for the complainants to reply to Sara's answer, 3 days for Sara to file a rejoinder sa sagot ng complainants. Nakalagay kasi sa Constitution, dalawa yung mode ng impeachment. Ang unang mode, yung slow mode. Ang slow mode ay yung ginagawa ngayon. Yan yung first mode. Ang second mode, kapag mayroon ng more than 1/3 ang suportado ang impeachment, hindi na kailangan dumaan sa Justice Committee. Yun pala yun. Yan yung fast track mode. Yan yung ginamit sana, yung second mode. Ang kumbaga, actually wala namang mali talaga sa ginawa ng Korte ng Kamara noon kasi allowed yon yung second mode. Kasi bakit mo pa idadaan sa Justice Committee na more than 1/3 na nga, 260 na nga. So ibig sabihin, more than enough na para, kaya pagka dumaan dun sa second mode, automatic na yan, pasa na sa Senate. Ang problema, ang sabi ng Korte Suprema, kahit naman second mode, dadaan pa rin sa due process. Medyo magulo na yon. Kaya sabi ngayon ng mga ng Kamara, okay, wag na natin gamitin yung second mode. Gamitin na natin yung first mode. Yan na yung dumadaan sa Justice Committee, maghi-hearing, saka isasala ngayon sa plenary. Pagkasalang sa plenary, 105 votes, pasado na, saka na ngayon papasok sa Senate. Kaya, kumbaga, actually, wala namang bawal doon sa ginawa nung House doon kasi second mode yon. Kaya lang, ang paglilinaw lang ng Korte Suprema, kahit daw second mode, dapat may due process. Ay, ang ginawa ngayon ng mga kongresista na nagsusulong ng impeachment, wag na lang natin gamitin yung second mode. First mode. Ito na yon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw. Bunyo